Hello my dear friends, good evening everyone. Ngayon po ay November 24 at in just a few days time magse-celebrate na naman tayo ng Undas o yung tinatawag natin na All Saints Day and All Souls Day. So magkasunod po ang kapistahan na yan, November 1 All Souls Day, All Saints Day, and November 2 is All Souls Day. So, pag November 1, All Saints Day ay ginugunita natin ang ating mga namatay na nasa langit na ito yung mga santo, mga saints. Whether they are canonized or maybe not, and only God knows, maybe ang iba sa kanila ay nasa langit na. At ginugunita natin sila, inaalaala natin sila, and then sometimes nag-wish tayo na sana ay idinadalangin din nila tayo para matulungan tayo sa ating spiritual life. At ito po ay nakapalaman ito sa ating credo, sa Apostles' Creed, yung sinasabi natin na I believe in the communion of the saints, sapagkat ang mga Kristiyano, whether we belong in a different history, whether we are alive on earth, whether we are dead, or whether we are in purgatory, or whether we are in heaven, there is a special bond or a common salvation that binds all of us. That's why may magandang kategorya ito sa church na sinasabi nga na tawag doon. May kategorya itong tinatawag sila sa church. Ito yung the church triumphant, the church suffering, the church militant. Yung tinatawag na the church triumphant, ito yung mga bininyagan na nasa langit na, at yung church suffering ay yung mga nasa purgatorio, mga namatay na, subalit kailangan pagbayaran ang kanilang mga pagkukulang at kailangan nilang linisin ang mga sarili sa tulong ng Diyos. And then yung church militant ay tayong mga bininyagan na buhay pa nandito sa lupa at nakikibaka sa ating mga kaaway. Yan ang ibig sabihin natin ng description. Although itong mga terms na ito ay hindi natin matatagpuan sa Biblia, pero ang pakahulugan nito ay nasa Biblia. Binibigyan lang natin ito ng mga terms para ito ay mas lalo nating maunawaan. So yan po ang doktrina behind dito sa ating pagpagunita sa mga namatay. So kailangan ipanalangin din natin yung mga namatay na, lalo na yung mga nasa purgatorio, sapagkat sila yung mga tao na mga kaluluwa na nangangailangan ng ating tulong, sapagkat may mga bagay na siguro na dapat nilang magawa subalit hindi nila magawa, at ito ay makakatulong ang ating mga panalangin because our prayers are efficacious. Yan. So, kumbaga, tayo mga nasa lupa, may magagawa tayo para sa kanila. At sila naman na nandoon sa kalagayan yon, may pwede naman silang ipanalangin tayo. So, paano ba natin masasabi na ang tao ay nasa langit o nasa purgatorio o nasa condemnation? Hindi po natin yon alam, sapagkat iyan ay mga bagay na hindi ipinagkaloob sa atin. Sabi nga sa gospel, there is a wedge between us, di ba? Yung parabola ng Panginoon, di ba? Doon sa kay Lazarus at saka kay Abraham, di ba? Yung mayaman at saka si Lazarus, di ba? Yung mayaman ay pareho silang namatay. Yung mayaman, natagpuan niya ang sarili niya sa impyerno, subalit si Lazarus ay nandoon sa langit. Nasa paanan ni Abraham at nag-i-enjoy ng comfort. So sabi ng mayaman kay Abraham, ano kaya kung ipadala mo si Lazarus doon sa mundo at bigyan ng babala ang aking mga kapatid? Yan. O kaya, tapos may isang request naman siya na sabi niya, ano kaya isugo mo si Lazarus sa akin para bigyan ako ng kahit isang patak ng tubig sa aking dila para maibsan itong init na aking nararamdaman. Subalit sabi ni Abraham sa kanya, hindi ito mangyayari sapagkat merong isang malalim na bangin o kaya a wedge, there's a wedge between you and us,
That's why that we cannot cross over you and you cannot cross over us. At sinasabi rin ni Abraham na hindi na kailangan mabuhay pang muli ang patay para pumunta doon sa mga taong buhay at magbigay ng pangaral, sapagkat sapat na sa kanila ang mga patakaran o kaya mga kasulatan na ibinigay sa kanila para maintindihan nila ang kanilang mga ginagawa. So iyan po ang pakahulugan. Kaya kung ang nakakalungkot nga lang sa ating kapanahunan ngayon, sapagkat sometimes in the modern world, sometimes kinakanonize kaagad natin yung namatay. We assume that they are in heaven. Although doon naman talaga ang destinasyon ng mga matapat na Kristiyano. Subalit isinasarado natin yung pagkakataon na kailangan nating ipanalangin pa rin yung mga namatay, sapagkat kailangan nila ang ating tulong, and that's the only way that we can show them our love. So when you go to the cemetery and when you light the candle and you say a prayer for them, a prayer for their peace, a prayer for mercy, that the Lord will see them through to eternity and that they might find and see the light, mas makahulugan po yun. At yung kandila na sinisindihan natin at yung liwanag ng kandilang yon ay magsisimbolize ng liwanag na wini-wish natin para sa kanila, na kung sila man ay nasa kadiliman ay makita nila ang liwanag, at ito ang liwanag ni Jesucristo na nagbibigay buhay at nagbibigay ng nagbibigay ng pag-asa para sa kanyang kaharian. So, sabi nga doon, ano ba ang dapat natin gawin sa mga namatay? Ang the best dyan po ay ang mag-alay ng Santa Misa para sa kanila, sapagkat ito po ang pinaka-efficacious, pinaka-makapangyarihan na paraan para makatulong sa kanilang kaluluwa. Sabi nga dyan, pagsabay-sabayin mo man ang lahat ng Santo Rosario, pagsabay-sabayin mo man ang lahat ng debosyon at panalangin para sa namatay, hindi nito kayang tumbasan ang kapangyarihan ng Santa Misa, sapagkat ang Santa Misa ay kumakatawan sa sakripisyo ni Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo sa pagtubos ng ating mga kasalanan. So, magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, and I hope that we will not forget that date on our calendar, November 1, All Saints Day, and November 2, All Souls Day.